At ayan, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. Sabi po sa ating pinakaunang balita dito ay Genius Act will be implemented in the US in July. Why it's big for XRP? Ayan, meron na naman po kasing malaking pasabog na paparating po sa United States na posibleng magpabago sa kapalaran ng mga digital assets. Ngayon po kasi ay lumabas ang balitang ang Genius Act ay nakatakda ng ipatupad sa July 2026. Ayon po sa crypto researcher na si Smoke, ito ang magsisilbing tulay para tuluyang magsanib ang mundo ng traditional na bangko at ang digital dollar infrastructure. Pero ang tanong ng nakakarami, bakit ito itinuturing na napakalaking balita para kay XRP at sa stablecoin na si RLUSD? Ayan, pag-usapan po muna natin kung ano nga ba ang batas na ito. Ang Genius Act ay nagtatatag ng isang federal framework para sa mga licensed stablecoins. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga stablecoins ay tumatakbo sa tinatawag na gray area. Hindi mo alam kung bangko ba sila o asset lamang. Pero sa July 2026, magkakaroon na ng malinaw na regulasyon at oversight mula sa federal government. Maraming nagulat dahil ang timeline na ito ay nakadetalye na sa mga opisyal na dokumento. Ibig sabihin sa XRP at ang mga kaugnay po na assets nito sa Ripple ecosystem ay magkakaroon na ng legal na basihan para gumalaw sa loob ng US financial system. Hindi na lang ito basta speculation. Ito ay paghahanda na ng gobyerno para sa isang digital dollar future. Habang inihahanda ng batas ang mga bangko ay hindi rin po nagpapahuli. Ayan. Habang inihahanda po ang batas, ang mga bangko ay hindi rin po nagpapahuli. Nito pong February 18, 5 malalaking regional banks, kabilang po ang First Horizon at saka Hunting National, ang nag-announce ng pagbuo ng isang tokenized deposit network. At ang kanilang target ay deployment po sa huling bahagi ng taong ito, 2026. Tinatawag po nila itong defensive infrastructure. At ang tanong ay bakit? Kasi natatakot sila na baka tuluyang palitan ng mga stablecoins ang mga traditional na bank deposits. Sa pamamagitan ng tokenized deposits, ang pera po natin sa bangko ay irerepresenta na rin sa blockchain para sa mas mabilis na settlement. Kahit ang mga dambuhala tulad po ng BNY Mellon at JP Morgan Chase ay seryoso na sa kanilang mga blockchain payment platforms tulad po ng Kinesis. Ang paliwanag ng mga eksperto, ang Genius Act ay hindi lang basta regulasyon. Ito ang mag-i-integrate sa mga stablecoins ng direkta sa financial system ng Amerika. Ayon sa mga observers, kapag naging license na ang mga stablecoins, mawawala na po ang takot ng mga malalaking institution na gamitin ang mga ito. Dito po nagiging bentahe ang posisyon ng XRP. Dahil ang Ripple ay matagal nang nag-aabang sa ganitong regulasyon, ang July 2026 implementation ay magsisilbing green light para sa mas malawak na adoption. Ang sistemang ito, ang mga licensed stablecoins at ang digital deposits ng mga bangko ay magsasama po sa iisang regulated infrastructure. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Para po sa akin, ang July 2026 ay magiging isang watershed moment para sa buong crypto industry. Ang Genius Act ang huling piraso po ng puzzle para masabing legal at safe na ang paggamit ng mga digital assets sa Amerika. Marami pong skeptics ang nagsasabing baka kainin ng mga bangko ang market ng XRP, pero sa tingin ko, ang kompetisyon na ito ang magdadala ng tunay na liquidity.
Kapag naging regulated na ang digital dollars, hindi na mapipigilan ang pagdaloy ng pera patungo sa mga network na handa na ang infrastruktura. Si XRP ay matagal na pong naghihintay sa pagkakataong ito at ang pagpasok po ng July 2026 ay maaring ang hudyat na magpapabago sa landscape ng global finance. Kaya ang tanong ay handa ka na ba sa pagbabagong ito? At ayan ang sabi naman sa ating kasunod na balitang ito ay Ripple CEO, XRP is the North Star for everything we do. Yan, sa mabilis na mundo ng teknolohiya, madalas tayong makakita ng mga networks na paiba-iba ng direksyon. Pero para kay Ripple, isa lang po ang kanilang sinusunod. Ngayon, binigyang diin ni Ripple CEO Brad Garlinghouse ang isang malagang payag. Sa XRP, ang nagsisilbing North Star o ang gabay sa lahat ng kanilang ginagawa. Mula sa bawat desisyon, acquisition, hanggang sa product development, ang lahat ay nakahanay para palakasin ang ecosystem ng XRP. Paano nga ba ito makakaapekto sa takbo ng traditional finance? Ipinaliwanag po ni Garlinghouse dito kung paano ang mga nakaraang acquisition ni Ripple tulad po ng Hidden Road at saka G Treasury ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang G Treasury pa lang ay may hawak ng halos $14 trillion sa payment flows noong nakaraang taon. Bagamat ang mga kumpanyang ito ay hindi pa direkta sa crypto, ang layunin po ni Ripple ay dahan-dahang ipakilala sa XRP at ang kanilang stablecoin infrastructure. Marami po ang nagtatanong kung kailan ba talaga sasabog ang adoption. Ayon po sa CEO, hindi ito isang Big Bang transformation. Sa halip, ito ay parang pag-flip ng maraming maliliit na switches. Ang bawat maliit na hakbang mula sa paggamit kay XRP para sa liquidity hanggang sa pag-integrate ng RLUSD ay nagbubuo ng isang mas malaki at exponential na impact sa hinaharap. Binigyang din ni Garlinghouse na bawat strategic initiative, kahit hindi po direktang nakapangalan kay XRP, ay nakikinabang pa rin ang kanyang ecosystem. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng efficiency at mas mabilis na cross-border payments, hinihikayat ng Ripple ang mga institution na subukan ang blockchain adoption sa paraang hindi nakakatakot o biglaan. Ang mga korporasyon ay maaaring magsimula sa paggamit kay XRP para sa piling payment flows. Habang nararamdaman nila ang measurable improvements sa bilis at gastos, mas lumalakas ang loob nilang i-integrate ang digital asset na ito sa kanilang operational control. Sa madaling salita, ginagawang tulay ni Ripple sa XRP para pag-isahin ang lumang sistema ng finance at ang makabagong mundo ng blockchain. Ngayon ay hindi lamang po acquisition ang focus ni Ripple. Mahalaga na rin ang papel ng community. Binanggit po ng CEO ang kahalagahan ng mga events tulad po ng XRP Community Day at ang outreach sa mga market gaya po ng Australia. Ang mga passionate stakeholders na ito ang tumutulong na burahin ang misinformation at turuan ang mga enterprise tungkol sa tunay na gamit ng XRP. Ang bawat community initiative ay isang switch na nag-aambag sa global awareness. Sa pagtutulungan po ng technology at saka advocacy, mas nagiging sustainable ang daan ng XRP patungo sa mainstream adoption. Ipinapakita nito na si XRP ay hindi lamang po basta token, kundi isang movement na may malawak na suporta sa iba't ibang panig ng mundo. At narito naman po ang aking opinyon tungkol dito. Ayan, ang aking pananaw po sa pahayag na ito ni Brad Garlinghouse ay malinaw. Ang Ripple ay naglalaro po ng long game. Sa paggamit kay XRP bilang kanilang North Star, hindi po sila nadidistract ng mga panandaliang hype o ingay sa market. Ang estratehiya ng incremental adoption
o yung unti-unting pagpasok sa traditional finance ay ang pinakaligtas at pinakamatibay na paraan para maging permanenteng bahagi sa XRP ng global financial system. Maaaring hindi natin makita ang pagbabago sa loob ng isang gabi. Pero kapag ang lahat ng mga switches na ito ay sabay-sabay nang bumukas, dito natin makikita ang tunay na lakas ng XRP. Ang pagiging North Star po niya ay hindi lang para kay Ripple, kundi para po sa buong hinaharap ng digital finance. Sabi naman sa balitang ito ay Jake Claver says Ripple or XRP has gone from underdog to kingmaker. Here's why. Sa loob ng mahabang panahon, itinuturing na underdog o outsiders ang mga projects sa crypto industry. Pero ngayon, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Ayon po sa crypto commentator na si Jake Claver, si Ripple at ang kanyang digital asset na si XRP ay hindi na lang basta challenger. Sila na ngayon ang tinatawag na kingmaker. Habang mga bangko at malalaking institution ay naghahanap ng paraan para i-integrate ang blockchain sa traditional na sistema, si XRP ay nasa sentro ng usapan. Paano nga ba nangyari ang transformation na ito? Balikan po natin kung bakit ba nabuo itong si Ripple. Noong pong taong 2012, inilaunch ang XRP Ledger o XRPL na may isang malinaw na layunin. Yan po ay ang ayusin ang mabagal at mahal na global payment system. Alam nating lahat na ang mga traditional transfers ay inaabot ng ilang araw at may mataas na fees. Kaya dito po pumapasok sa XRP bilang isang bridge asset. Sa loob lang ng ilang segundo at sa halagang kakarumpot na sentimo, kaya niyang ilipat ang value sa pagitan po ng iba't ibang mga currencies. Ang infrastructure na ito ang naging pundasyon para makita ng mga institution na may totoong solusyon si Ripple sa mga inefficiencies ng lumang sistema. Ngayon ay bakit nga ba biglang nagkaroon ng matinding interest ang mga bangko? Ayon po dito kay Claver, hindi na sinusubukan ng mga institution na labanan ang blockchain. Sa halip, hinahanap nila kung paano ito pagsasamahin sa traditional finance. Ang diskarte po ni Ripple ay napaka-strategic dahil ang kanilang mga solutions ay pinapayagan ang mga bangko na gumamit ng blockchain nang hindi kailangang palitan ang kanilang buong system. Ang hybrid model na ito ay nagbibigay daan para manatiling compliant sa regulasyon ang mga bangko habang nakikinabang sa bilis at efficiency ni XRP. Hindi po ito tungkol sa pagpapatalsik sa mga bangko, kundi sa paggawa ng bagong financial infrastructure kung saan sa XRP ang nagsisilbing connector. Hindi natin pwedeng pag-usapan si Ripple nang hindi po nababanggit ang tagumpay po nito laban sa SEC noong nakalipas na August 2025. Ang pagtatapos po ng mahalagang laban na ito ay nag-alis ng malaking tinik sa lalamunan ng ecosystem. Dahil mayroon ng regulatory clarity, mas naging kumpiyansa ang mga institution na yakapin sa XRP. Kasabay po nito, patuloy ang pag-unlad ng XRPL. Ngayon hindi na lamang po payments ang focus dahil supported na rin ang tokenization, decentralized exchanges, at ang pagpapatakbo ng Ethereum-compatible smart contracts sa pamamagitan ng EVM sidechain. Ibig sabihin ay mas lumalawak ang pakinabang sa network ni XRP. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, ang tawag na Kingmaker kay Ripple ay nararapat lang sa yugtong ito ng taong 2026. Ang pagiging underdog ay tapos na. Ang focus na ngayon ay sa influence. Ang market ay hindi na lang puro speculation, kundi tunay na utilization. Kung ikaw ay isang holder, makikita mo na ang laban ay hindi na lang tungkol sa presyo sa chart, kundi sa kung gaano kalalim ang pagkakabaon ng teknolohiya ni Ripple sa pundasyon ng global finance.
Si XRP ay hindi na naghihintay na tanggapin. Siya na ang gumagawa ng daan para sa susunod na phase ng pera. Ang mga nag-akalang mawawala ang project na ito ay kailangang tanggapin ang katotohanan na si Ripple ay mananatiling isa sa pinaka-maimpluwensyang player sa hinaharap. Ang sabi naman sa balitang ito ay finance coach says it's a good time to start accumulating XRP. Yan ang takot ay madalas na nagiging hadlang sa malalaking balita. Pero para sa mga disiplinadong investors, ang bawat pagbagsak ng presyo ay hindi po crisis kundi isang pambihirang pagkakataon. Ngayon, meron pong isang kilalang crypto finance coach na si Rob Art ang nagbigay ng matapang na pahayag tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng XRP. Sa gitna ng matinding correction, bakit nga ba sinasabing ito na ang pinakamagandang oras para yakapin at i-accumulate ang asset na ito? Alamin po natin kung bakit ang pasensya at tamang strategy ang susi sa tagumpay. Pag-usapan po natin ang mga numero. Si XRP ay dumaan po sa isang matinding pagsubok matapos po itong bumagsak ng humigit kumulang 70% mula po sa peak na $3.65 hanggang sa kasalukuyang $1.10. Para sa isang ordinaryong trader, ang ganitong kalaking drop ay sapat na para magpanik. Pero ayon po kay Rob Art dito, ang ganitong kalalim na correction ay hindi bago sa kasaysayan ng XRP. Sa totoo lang, ang mga ganitong yugto ay madalas na sinusundan ng isang napakalakas na rebound. Sa halip na matakot, ang mga veteranong investors ay tinitingnan ito bilang isang strategic moment para makakuha ng posisyon sa mas mababang halaga. Ang kasaysayan ay paulit-ulit na nagpapatunay na ang mga matatapang na bumili sa ganitong level ay ang siyang umaani ng malaking gains kapag bumalik na ang positibong sentiment sa market. Ngayon ay paano nga ba ang tamang paraan ng pagbili ng hindi po naglalagay sa sobrang hindi po nalalagay sa sobrang panganib? Ang isinusulong ni Rob Art ay ang tinatawag na dollar cost averaging o DCA. Sa parang ito, mag-i-invest ka ng fixed amount sa regular na schedule kahit ano pa ang galaw ng presyo. Ngayon ay bakit nga ba ito epektibo kay XRP? Epektibo po ito dahil binabawasan nito ang emotional na desisyon at ang panganib na mamali ng timing sa pagpasok. Sa pamamagitan po ng DCA, dahan-dahan mong pinaparami ang hawak or holdings mo kay XRP habang mababa pa ang presyo. Ito ay isang structured na landas para sa long-term accumulation na hindi nangangailangan ng pagkula kung nasaan na ang bottom o ang pinakamababang presyo ng market. Hindi lang basta presyo ang dapat nating tingnan, kundi ang tunay na halaga sa likod ng XRP. Patuloy po ang paglawak ng functionality ng XRP Ledger mula sa tokenization hanggang sa mga decentralized exchange operations. Huwag din nating kalimutan ang mga inisyatibo ni Ripple tulad po ng RLUSD, ang kanilang US dollar backed stablecoin at ang kanilang matatag na cross-border payment solutions. Dagdag pa rito ang pagkakaroon ng regulatory clarity na nagbibigay ng mas malaking kumpiyansa sa mga institution para gamitin ang network. Ipinapakita nito na si XRP ay hindi lang basta speculative token. Siya ay isang asset na may real-world utility na lalong tumitibay habang lumilipas ang panahon. Ang kasalukuyang price level ay maituturing na attractive, lalo na para sa mga taong tinitignan ang hinaharap ng financial technology. At narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Ang aking pananaw po dito sa payo ni Rob Art ay nakasandig sa disiplina. Market ay laging sinusubok po ang ating emosyon at ang 70% na pagbaba ng XRP ay ang ultimate test para sa mga holders.
Naniniwala naman ako na ang accumulation sa ganitong yugto ay hindi pagsusugal, kundi isang kalkuladong desisyon base sa fundamentals at saka historical data. Sa crypto, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pagbili kapag ang lahat ay masaya na sa itaas at ang pagbebenta kapag ang lahat ay takot na sa ibaba. Kung naniniwala ka sa utility ng XRP at sa kanyang papel sa global payments, ang bawat dip ay dapat mong ituring na regalo. Ang pagkakaiba ng isang panalo at talo sa market ay nakadepende sa kung gaano ka kahanda na maghintay habang ang iba ay bumibitaw na. At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Sabi po rito ay pundit describes how $10,000 in XRP could become $1 million. Yan, marami po sa atin ang nangangarap na ang maliit na puhunan ay maging 7. Yan, or 7 ang digits sa inaharap. Pero paano nga ba ito mangyayari sa realidad? Ngayon po kasi ay naging mainit ang usap-usapan tungkol sa isang senaryo kung paano ang $10,000 ay pwedeng maging $1 million sa tulong ng XRP. Hindi po ito basta hula, kundi isang breakdown po ng math at saka infrastructure na nagpapa-excite sa mga investors. Gaano nga ba kalaki ang kailangang galaw na XRP para maabot ang goal na ito? Ayon po sa crypto enthusiast na si X Finance Bull dito, yan, simulan po natin sa basic math. Kung maglalagay ka ng $10,000 kay XRP sa presyong $1.33, magkakaroon ka ng umigit kumulang 7,000 at 500 piraso ni XRP. Ayan, or 7,520 XRP. Dito po nagsisimula ang laban. Ang unang checkpoint na tiningnan ay ang presyong $16 bawat isa. Sa level na ito, ang market cap ng XRP ay abot na sa $1 trilyon or $1 trillion. Yan. Sa presyong $16, ang $10,000 ay magiging $100,000 or $120,000. Malaking pera po yan, di po ba? Pero para maabot po ang puntong ito, kailangan ng XRP ng matinding bugso ng institutional money mula sa mga ETF at saka malawakang settlement activity. Ibig sabihin ay kailangan gamitin po sa XRP ng mga dambuhalang kumpanya sa kanilang araw-araw na transactions. Ngayon ay pumunta naman po tayo sa pangarap ng $1 milyong. Para mangyari ito, kailangan umakyat sa XRP sa halagang $133 bawat isa. Sa presyong ito, ang 7,500 piraso na XRP ay magiging saktong $1 milyong. Ngunit heto po ang kailangang intindihin natin. Ang presyong $133, ang market cap ng XRP ay papalo po sa $8 trilyong or $8 trillion. Bagamat mukhang napakalaki nito kumpara sa traditional stock market, binigyang diin din ni X Finance Bull na ang infrastructure na XRP ay dinisenyo para sa global financial system na nagpuproseso ng trilyong dolyar bawat araw. Ngayon ay bakit nga ba may naniniwalang kaya ni XRP ang ganitong kalaking valuation? Yan, tignan po natin ang konteksto. Ang global foreign exchange market ay nagpuproseso ng 7 trillions at 5 billion dollars araw-araw. Yan, 7.5 trillion dollars. Ayan, ang cross-border payments naman ay lumalagpas sa 100 at 50 trilyong dolyar taon-taon or $150 trillion annually. Ito ang mga market na gustong pasukin po ni XRP. Idagdag pa natin ang mga bagong development tulad po ng plano ng
tulad po ng planong Ripple National Trust Bank at ang stablecoin na si RLUSD. Mayroon na ring mga balita tungkol sa clearing activity na lumalagpas sa $3 trillion na direktang nakaugnay sa ecosystem ni XRP. Kapag tiningnan mo ang mga numerong ito, ang market cap na trillion ay hindi na nagmumulang, hindi na po parang imposible dahil ang linulutas po na problema ng XRP ay trillion din ang halaga. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ayan. Kung titignan po natin si XRP bilang isang ordinaryong stock, ang $8 trillion market cap ay tila napaka-agresibo. Ngunit kung titignan po natin siya bilang isang liquidity layer o ang daluyan ng pera ng buong mundo, nagbabago po ang usapan. Ang traditional market cap metrics ay maaring hindi po sapat para sukatin ang isang network ng layunin ay pabilisin ang paggalaw ng yaman sa buong mundo. Sabi nga ng ibang pundit, kapag pumasok na ang institutional adoption at tumaas ang transaction velocity, ang presyong lampas $1,000 ay posibleng pag-usapan. Yan, sa huli, ang math ay malinaw. Ang potensyal po ng XRP ay nakadepende sa kung gaano kalaki ang bahaging makukuha po niya sa global finance. Ang tanong na lang ay kung gaano kahaba ang pasensya mo para hintayin ang pagbabagong ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.